Meron na naman po tayong isang malaking balita dito tungkol kay XRP at ito po ang posibleng pagbaba ng multa ng Ripple mula sa orihinal na $125 million patungo po sa halos $10 million na lamang. Ayon po sa isang legal expert, ito ay dahil sa desisyon ng US Securities and Exchange Commission or SEC na i-drop ang kanilang appeal laban kay Ripple. Ngunit paano po nangyari ito? Bakit biglang nagbago ang posisyon ng SEC? At ano po ang magiging epekto nito para sa atin bilang mga traders at investors ni XRP? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Ngayon ay simulan po natin sa background ng Ripple versus SEC na kaso. Ayan, balikan muna natin kung paano nga ba nagsimula ang kasong ito. Noong August 2024 ay iniutos po ng US Court sa pangunguna ni Judge Analisa Torres na magbayad ang Ripple ng $125 million bilang parusa or multa sa hindi nila pagrirehistro ng kanilang institutional XRP sales sa SEC. Dahil dito ay ipinataw din ang isang permanent injunction na nangangahulugang hindi maaring magbenta ng XRP ang Ripple sa institutional investors ng walang regulasyon. Ngunit kung babalikan po natin, mas malaki pa ang unang hiniling na multa ng SEC kung saan ay umabot ito sa $2 billion. Sa kanilang depensa, iminungkahi po ng Ripple na dapat ay $10 million lamang ang kanilang babayaran bilang civil penalty. At dito na po pumasok ang malaking tanong. Kung unang nagdesisyon ang korte na $125 million ang multa, bakit may posibilidad na bumaba ito sa $10 million? Ayan, bakit nga ba posibleng bumaba ang multa ng Ripple? Ayan, ayon po kay attorney Fred Rispoli. Ayan, isa po siyang kilalang legal expert at siya na rin po ang founder ng Hodl Law. Ayan, at ayan, ayon po sa kanya ay may ilang dahilan kung bakit posibleng bumaba ang multa ng Ripple. Una, isa po sa mga nakakagulat na pangyayari ay ang biglaang desisyon ng SEC na wag nang ituloy ang kanilang appeal laban po kay Ripple. Karaniwan, kapag natalo po ang isang regulator tulad ng SEC, patuloy po itong lalaban upang mapanatili ang kanilang otoridad. Ngunit sa pagkakataong ito, tila umatras po ang SEC sa laban. Pangalawa, dahil po sa pagbawi ng appeal ng SEC, may posibilidad na nagkaroon ng negosasyon sa pagitan nila at ng Ripple. Sa ganitong mga kaso, kadalasan ay nagkakaroon po ng settlement o kasunduan kung saan ang parehong panig ay pumapayag sa isang bagong halaga ng multa. Pangatlo, nitong nakarang linggo, inihayag na po ng Ripple CEO na si Ginong Brad Garlinghouse na inilagay na po nila ang $125 million na multa sa isang escrow account. Ibig sabihin, handa na po silang bayaran ito. Ngunit may posibilidad na makuha nila ito muli kung sakaling magbago ang hatol ng korte. At ang panghuli, marami pong eksperto ang naniniwala na unti-unting humihina na ang posisyon ng SEC laban sa mga crypto-related cases. Kung matatalo po nila ang Ripple sa malaking halaga, maaari po itong magdulot ng precedent o basihan para sa ibang crypto companies na lalaban din sa SEC. Ngayon ay ano po ang posibleng maging resulta nito? Ayan. Kung tama po ang hula ni Attorney Rispoli, maaring bumaba ang multa ng Ripple sa pagitan po ng $10 million hanggang $12 million. Pero hindi lang ito ang mahalagang bahagi ng desisyon. Isa pang malaking posibilidad ay ang pagtanggal ng permanent injunction kay Ripple. Ano naman ang ibig sabihin nito?
Ibig pong sabihin ay magkakaroon na ng mas malaking kakayahan ang Ripple na makalikom ng pondo sa capital markets. At posible ring makapag-IPO. Yan, posible na rin po silang makapag-IPO o maging isang publicly traded company. Ayan, ang Ripple sa US. At maaari na rin po silang magiging stable at competitive. Ayan, magiging stable at saka competitive ang XRP sa crypto market. Sa madaling salita, kung matagumpay po ang Ripple sa kasong ito, maaaring mas maging malaya po ang kanilang operasyon sa US at magdulot po ito ng positibong epekto sa buong industriya ng crypto. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Una ay dahil ang kaso ng Ripple ay isa sa mga pinakamalaking laban kontra sa SEC, maaari po itong magbigay ng mas malinaw na gabay kung paano po dapat i-regulate ang crypto assets tulad po ng XRP sa ibang bansa, kasama na po ang Pilipinas. Pangalawa, kapag naalis po ang permanent injunction at nakapag-expand muli ang Ripple, maaring tumas po ang demand para kay XRP na posibleng magdulot ng price rally. At pangatlo, kung magtatagumpay po ang Ripple, maaring mas maging bukas ang ating local regulators sa paggamit ng crypto bilang isang legitimate financial asset. At sa kabuuan ay tila pabor po kay Ripple ang mga pangyayari. Ang pagbagsak po ng kanilang multa mula $125 million patungong $10 million ay isa po itong malaking tagumpay, hindi lang para sa kumpanya kundi para sa buong crypto industry. Kung mapapatunayang hindi po masyadong matibay ang kaso ng SEC laban kay Ripple, maaring maging hamon ito sa SEC sa mga susunod nilang crypto-related cases. Ito rin ay maaring magbigay ng kumpiyansa sa ibang crypto companies na lumaban at ipagtanggol ang kanilang mga project laban sa sobrang mahigpit na regulasyon. Kaya para sa atin, ito po ay isang watch and see situation. Kung nag-i-invest ka po kay XRP, magandang bantayan po ang magiging opisyal na desisyon ng korte sa mga susunod na buwan. Pero kung may hawak ka ng XRP, maaring maging magandang balita ito para sa presyo at long-term adoption ni XRP. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.